Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga kababayan, hayaan lang muna si PBBM. Nako, sabi po ni Sharon Cuneta, give him a chance. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So ito mga kababayan, ito bigyan po natin ng reaksyon itong pahayag no ni Sharon Cuneta. Pero bago po natin to simulan mga kababayan, no. Kasi ito pong si Sharon Cuneta, sabi po nagkamali no. Wrong choice daw. Mali ang choice ni President Bongbong Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte. Gusto ko lang pong balikan para at least meron po tayong basihan no or pinaka-background dito sa kanyang sinasabi. Okay? Pero ang tanong nga dito mga kababayan, coming from you, di ba? Coming from you, Sharon Cuneta, na mali ang wrong choice si Vice President Sara Duterte. Ikaw na dalawa ka na ng asawa, di ba? Ibig sabihin, mali ang pagpili mo ng asawa, Sharon Cuneta. Ha? Di ba? Dahil pangalawa na si Kiko hindi naman yan ang unang asawa niya, di ba? Si Gabby Concepcion naman yung asawa niya nung una. Bakit ngayon nandiyan ka na kay Kiko? Dahil nagkamali ka. So, you don't have the right, no? Para sabihin maling choice si Vice President Sara Duterte. Okay? Ito na. Sabi niya naman po dito mga kababayan, huwag muna i-judge agad. Hayaan muna natin si Pangulong Marcos na gawin ang kanyang trabaho. Diyos ko po. Ang masasabi ko lang po dito, Diyos ko po. 3 taon na po ang nakalipas at ngayon na mag-4 na taon na mga kababayan, no? Ang kanyang termino. Nako, hayaan pa rin? Sharon Cuneta, nauubos na ang kaban ng bayan, hahayaan pa rin? Grabe ka naman, te. Grabe ka naman. Bakit kailangan nating hayaan si President Bongbong Marcos Jr. kung ganito po? Kung ganito na po ang nangyayari, no? Sa ating bansa, di ba? Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po dito ni Marcelo, gawin daw number 2. Aray ko po. Sino ang gagawing number 2? Wala naman sinasabi si Sharon na ganyan. Wala daw sinabi na ganito. Well, anyway, sa ano to sa nanggaling po to sa Live Now Inspiration, no? At ito pa ang mga naging komento ng ating mga kaubayan. Samahan mo Shawi hanggang sa dulo at huling hantungan. Ngayong naging kamukha mo rin si Kokey. Ayan. Grabe yung mga comment ng ating mga kaubayan. Gonggong, paano kung matodas na kami sa gutom? Oo nga gutom na po ang taong bayan. Sasabihin mo pa rin ngayon. Hayaan lang silang magnakaw. Ganun ba yun? Nako. Ito yung sinasabi ko kanina na 4 years na. Si Lorna Vinavesta, sabi niya po dito, ano daw? 4 years na siya as president ng bansa. Hanggang ngayon wala pa rin. Mapakita na umangat ang bansa lalo pang nalugmok at puro nakaw. Lang ang sakaban ng bayan ang nakikita ng taong bayan. Tumahimik ka na lang kung wala ka namang pelikulang ipopromote. Ayan. Nako. Hindi lang yun mga kaubayan bukod sa walang progreso ng ating bansa, punong-puno pa tayo ng utang sa panahon po ni President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga ka-review natin? I-comment nyo na lang po at eto. Pasadahan din po natin ang video. It's not a video, yung pahayag, no? Pahayag po ni Claire Castro. Ito po ay patungkol sa confidential fund. Sabi po dito ni Castro, confidential po ito. Hindi na kailangan ng resibo. 1 billion confidential fund ng Pangulo ay hindi na dapat questionin. Aray ko po. Pag confidential pala, hindi na dapat kailangan ng resibo. No? Pero yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte na galing din sa Office of the President
kailangan ng resibo. Oo. Yun nga po ang ground for impeachment nila eh. No? At 125 million lang po yun. Oo. 125 million. Kailangan pa ng resibo. At question nila. Okay? Pero dito po sa 1 billion confidential fund ng Pangulo, ay hindi na kailangan questionin. Sabi po ni Auntie Claire. Oo. Sabi po ni Auntie Claire ay wala ng resibo at hindi kailangan questionin. Patay tayo dito. Diba? Kaya sumasabog po sa galit ang ating mga kababayan. Sabi po dito ni Domingo, ano pala ang pagkakaiba ng confidential fund ng Pangulo at confidential fund ng BP? Out of hack. Totoo. Wala tayong magagawa dyan kasi ganun po ang reasoning nila eh, no? May tama ka, Claire Castro. Ngayon ang tanong, bakit ninyo hinahanapan ng resibo ang confidential fund ni BP Sara at napakarami pang mga tanong? Ayan, oo. Grabe, 1 billion tapos dapat dead na lang mga kababayan. The source for the ghost must be the source of the gunner. Gader. Patawa naman si Auntie. Patawa ka naman talaga, Auntie. Bakit mo ginawa yan? How about questioning Confi Fund ni Vice President Sara Duterte? Yun yung sinasabi natin eh, no? Pag sa kanila, okay lang na hindi na questionin. Pero pag sa iba, kailangan niyang questionin, no? Kailangan questionin kasi mapapagalitan ka. Okay? Sabi pa po dito, bakit kay BP, di ba confident yun? Oo nga eh. Halos lahat, no, same lang po yung mga komento mga kabayan, no, comparing, no, the confidential fund of the president and the vice president. What is the difference? No, kung ito bawal questionin, kailangan kahit walang resibo, okay lang. Bakit ito question, no? At kailangan maglabas ng resibo. Sige nga, pakisagot naman po ng mga matatalinong utak dyan mga kababayan para malaman po ng ating mga kababayan kung ano ba talaga ang pagkakaiba ng confidential fund ng Pangulo at ng Vice Presidente. Ayan. So eto mga kababayan, pasadahan din po natin ito, no? Sabi po kasi dito sa balita, no, itinuturing na pinakapaboritong kandidato para sa 2028. Ayon sa bagong Pilipinas Chronicle survey, si President Bongbong Marcos Jr. Biruin mo. Kung sa impeachment, meron silang dramang impeachment. Sa survey, meron din silang drama. Biruin mo sa pangalan pa lang, nag-isip sana kayo ng magandang pangalan ng survey firm na ito. No? Bagong Pilipinas Chronicle survey. Sa pangalan pa lang, bias na. Diba? Sa pangalan pa lang, bias na. Biruin nyo itinuturing na pinakapaboritong kandidato para sa 2028 ayon sa bagong Pilipinas Chronicle. Grabe naman itong bagong Pilipinas. Kaya nga bagong Pilipinas, di ba? Ano po ba ang pinaglalaban nila? Yung pinakamoto nila, di ba? Bagong Pilipinas. Di ba? Bagong Pilipinas, bagong muka. Binago nga nila eh. Masyado nilang binago. Yung dating matitino, ngayon ay mga kawatan na. Di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Ambot sa iyo, sabi po dito ni Selvia Soria Trinio. Ang sabi naman po ni Aisa, baka pagka-barangay captain siguro. Maybe, no? Now, I'm curious saan kaya sila nag-survey. Huwag na kayong magtanong kung saan nag-survey, no? Sa pangalan pa lang, alam na eh. Sa bagong Pilipinas po sila nag-survey. Hindi sa lumang Pilipinas. No? Ghost survey yan. Aswang Chronicle. Ayan. Naniniwala talaga ako na money talks. Siguro. Bakit ito hindi nyo kine-question? Claire, di ba? Kung yung sa SWS, kine-question ninyo. Pero ito, hindi nyo kine-question itong survey na ito. Di ba? Ano ito? Sabi po dito, itong picture. Ikatlo lang tayo. Ibig sabihin hindi tayo ang pinakakurap. Pangulong Marcos hindi nagulat sa pangatlo ang Pilipinas sa pinakakurap na bansa sa Southeast Asia.
Ha? Pangatlo nga tayo, ibig sabihin, hanggang saan ba yan? Proud pa? Naka-top 3 tayo, proud pa. Grabe naman ito. Dapat wala tayo dyan sa pinaka-corrupt. Dapat yun ang goal ninyo. Hindi yung proud pa kayo na top 3 tayo. Nako. Sabi naman po dito ni Bradex Supremo. Ganun ba ibig sabihin ng negative ka sa survey? Now I know. Salamat sa bagong kaalaman. Ayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kaubayan? Just comment down below. Ayan. Maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.